Ilan na may kaso ngayon? Halos lahat. Ang natira na lang. Si Amy. Si Pia Cayetano. Si Senator Ala. May plano ata sila dahil doon sa pagkupkup. Doon sa kay Bato. So wala nang natira. Ang dami-daming kaso, ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar. Isang katutak na talaga yung kaso eh. Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? O ito pa, pag-usapan naman natin ito saglit. Kasi ang ganda ng punto ni Senator Marcoleta dito. Erwin, sir, na parang minamadali daw po ninyo yung pag-tackle doon sa motion dahil nga daw po may mga ilang senador sa majority yung kakasuhan at possible makukulong din po. Yun ang kanyang iniisip. Yun ang iniisip niya. Kaya ba ayaw niya ring madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong. Ganun ba? Because that argument can cut both ways. Yun. Oh, Ganda ng punto dito. Tungtuwa ba siya na mayroong makulong sa amin na hindi namin magamit yun? Kung talaga nagmamalasakit ka at we are colleagues here in one institution, dapat hindi siya magsasabi ng gano'n. Di ba? Pero ganun po bang intention, sir? Para po sa possible na makulong or wala dito? Ang sinasabi ko kanina pa, hindi dahil lamang doon. Ang sinasabi ko, maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology. Communication, information technology. Pwede naman eh. Para sa ganun, lahat makapag-participate. You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. So lahat dapat magampanan ng tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yun? Sabi naman namin doon, under justifiable conditions or situations. So, paliliwanag na, hindi pa nga kami makapag-debate. Ako talagang gigil na sila. So, pwedeng lumabas po sana yun sa debate, sir? Sana nga, ganun lang. Kung hindi naman sila magbibigay ng pagkakataon na pag-usapan namin, naku, kamumusyon ko pa lang talagang akala mo yun. Parang meron silang piniprevent na may mic. Sila pala yung, ang iisipan pala nila, ganun eh. Kami wala kaming iniisip na ganun. Pero sir, kung sakali, justifiable reason po ba para sa virtual attendance sa session? Tsaka na natin pag-usapan yan kung mag-a-apply nga doon sa debate namin. Pag-uusapan pa namin yung motion eh. Pero sen, originally po ba nakaschedule na pag-usapan po yan today? Ma'am, alam mo yun, May 11 pa kung natatandaan yun. Yung mga marami sa inyo nandun. May 11 sa nangyari. Isip-isipin mo, May 11 yun ha. Yung minority, kapagkat nakuha namin ng majority, nandun sila lahat sa lounge namin. So ako naman, kinukumusta ko naman sila. Saan napunta itong mga kasama ko? Nakita ko. Nagbiro pa nga ako eh. Mga bossing, mukha kayong malagihay lahat. Ba't ang pupula ng... Alam mo, maganda yung punto niya dito eh. Nung sinabi niya na, yung sinabi ng isang senador na bakit gusto nyo ba, dahil ba may makukulong na sa inyo. Alam mo, isang punto dito, sa tingin ko, alam kaya nila yung plano? Hindi, ito tanong lang naman po. Alam kaya nila yung plano na ipakulong ho itong mga senador? Kaya nila pinipigilan yung motion ni Senator Marcoleta na dapat pwedeng bumoto via Zoom? Akin, ganito lang naman eh. Alam mo, dahil nawe-weaponize po ang ombudsman ngayon, at maaaring ma-weaponize din pagkatapos ni Marcos, at maaaring ma-weaponize din pagkatapos ni VP Sara Duterte, dapat talagang hayaan na makaboto pa rin ang mga senador even if they are in jail. Kasi remember, we need to protect our senators for them to be independent. Whether we like it or not, we have to. Even if ang maupo na si VP Sara Duterte. Kasi we do not know. Again, people change. Hindi ko sinasabi si VP Sara Duterte magbabago, ha? Pero people can change. But if there is a law protecting them, it will not change. You understand what I mean? Kahit sino pa maupo,
if we have protection against the senators, medyo matatakot yan. Iyan nga, kaya nga 'di ba merong immunity yung mga senators, 6 years lang. Pag yung mga kasi ang mangyayari, mabibisi lang po yan, mayat maya kakasuhan. Ito na lang, isipin nyo na lang ito ha. Ngayong libel ngayon, masyadong weaponize. Weaponize na po ang libel. Lahat na magsalita, whether wala namang problema, wala namang probability of conviction, kaso lang sila ng kaso. Bakit? Gusto nilang istorbohin eh. Gusto nilang mapagastos yung mga nagkikriticize sa kanila. Gusto nilang istorbohin para hintigilan sila at magkaroon ng takot ang mga tao na mag-criticize. Di ba? Isipin nyo, yaan gamitin sa mga senador. Halimbawa, walang immunity yung senator ng 6 years, di ba? Na kaso. Maya't maya kakasuhan yan. Lahat na lang ng tao kakasuhan sila. Na mga maliliit na kaso para maistorbo yung senador. Para maubos yung pondo ng senador. Ano na mangyayari sa korte natin? Punong-puno na ng kaso. Kaya nga ginawa ng Supreme Court na probability of conviction ang kailangan para hindi na iakyat yung mga alam naman nating political na mga kaso. At alam naman natin na mga walang kwentang kaso. Yan ang dahilan. At kasi bakit? Napupuno na po kasi ng kaso na hindi naman maatinan na ng mga korte. Kawawa. Alam mo, pumunta kayo sa DOJ. Ito, nakaakyat na po ako doon sa ano nila. Grabe, punong-puno ng papel. Kasi meron din naman, aminin na natin, meron talaga mga tarantadong mga politiko. Kilala nyo kung sino yan eh. Kumakahul yan eh. Kaso lang ng kaso. Isipin mo gawin yan sa mga senador. Wala na magagawang trabaho yung senador. So what am I saying? That kind of law protects yung mga senador natin. Para hindi sila ma-politicize ng kung sino mang mga taong gustong kumaso sa kanila. That's the same thing, the heart of that motion ni Marcoleta. Para hindi na mapolitika. Kasi ano nangyayari? Okay, ganun pala ha. Ano ginawa? Kasuhan nyo. Mantakin mo ha, ilan na may kaso ngayon? Halos lahat, ang natira na lang. Si Amy, si Pia Cayetano, si Senator Ala, may plano ata sila dahil doon sa pagkupkup doon sa kay Bato. So wala nang natira. Kung kahit wala na matira, eto yung motion ni Marcoleta does not protect them from accountability. Linawin natin yan Kasi yung iba sinasabi na para bagang protection yan na ma-immune na si Bato. Hindi. Hindi ho ito protection for immunity. This is a protection sa mga nagpo-politicize sa kanila. So that kahit nakakulong, pwede silang bumoto. Kasi binoto sila ng taong bayan. Bakit ba kayo takot na takot? Yun lang naman yun. Ito, maganda itong punto ni pangalan nito ni Senator Amy. Ito. Wait lang Pursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo nung panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagpa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka. Eto, may mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila noon dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas?
Oh, dati meron daw resolution na ganun. Ha? Do you expect any changes sa composition ng majority sa susunod na mga linggo, papasok na linggo? Considering na by Thursday ay meron ng pagsasampa daw ng kaso kay Jinggoy Estrada. Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar. Isang katutak na talaga yung kaso eh. Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala Yo. naman umalma eh. Quiet Oo lang nga. kami. Kahit tinanggal Yo. lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tuko sa posisyon. Pero Nako po. ngayon, bakit ganito? Hindi naman Oo nga. nangyari ito dati. Correct. Basta ko lang yung motion ni Sen. Marcoleta. Ano po yung napag-usapan ng majority doon since hindi po siya natalakay ng mga status? Ang alin? Yung motion po ni Sen. Marcoleta sa pagpapayag sa online. Yes, pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo nung panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Ngayon. Meron naman silang pinagfa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka, may mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila noon dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? Nako, nadali sila doon. Just to follow up on that, perhaps the thing that would set it apart is dahil may parating po na impeachment trial. Nakikita niyo po ba na ang kung magtatagumpay po yung pag-change ng rules, ay syempre po makakalahok po doon yung mga ibang kasamahan sakali nga pong matuloy na sila po ay arrested. At maaari silang bumoto. Tama po ba, ma'am? The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya, kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun eh. Kaya pinagtatakan ko, napakarami na ng president dyan. May president rin sa walkout. Alam na natin na yung Korte Suprema, nag-ruling na rin dyan na pwedeng ituloy-tuloy ng rump session. Kaya nagtataka ako, mas marunong sila. Yung iba nakakatanda sa amin, sa karanasan at sa edad. Ito dinidiscuss yung sinabi ni Marcoleta na ang problema kasi sa atin yung iba walang background sa law. Alam mo, masakit yun, pero totoo yun. Masakit yun, pero totoo. Ako nga, sa totoo lang if possible, ay kung maging, eto, suggestion lang naman, sana mga abogado talaga ang senators, Sana lang. Kasi nakikita natin ngayon, na binabraso tayo in a way na, hindi, mas matagal na kami dito. Mas may experience kami dito. Hindi pwedeng ganun eh. Hindi porket mas experience kang tanga. Ganun, pwede. Mas experience kang gago. Hindi kasi pwedeng experience lang pagdating sa batas. Pwede ba natin sabihin yun? Hindi para sa akin para ito, in fairness naman, sa mga, ako, hindi po ako abogado, pero iba kasi talaga pag abogado ka eh. Alam mo talaga yung sinasabi mo, especially yung mga terminology. Di ba? Importante kasi.
Yung mga terms, hindi yan pwedeng baliin. Kailangan talagang inaaral yan. Sana nga, meron kahit man lang, kung hindi man lang abogado, sana pag-aralin muna. Kaya lang, ubos ang oras mo dun. Hindi totoo naman eh. Kung kung yung mga pulis, kailangan mo na nakapag-aral ng criminology, hindi ka pwedeng pulis kagad, abay, bakit ang mambabatas, hindi ka maalam sa batas? Hindi, experience lang ang kailangan. Mahaba naman ang experience namin eh. Okay na yun. Hindi pa pwedeng gayon. Lalo na if you are crafting laws or hindi lang crafting eh. Pati yung pag-amend ng mga batas. How can you amend the law if you are no knowledge pagdating sa mga term ng mga batas? Ang hirap. Di ba? Bigyan ko kayo ng example. Example, na matinding example. Nakatangahan ng mga ilang senador na hanggang ngayon pinipilit pa rin nila yung putang inang forthwith na yan. Sorry sa mura, sorry. Yung forthwith. Ang akala nila yung forthwith, agad. Kasi yun ang understanding ng isang layman o yung understanding pang Itbulaga, ganun. Ay, joke naman. Huwag naman pang Itbulaga o pang showtime. O, ganyan. Di ba? Wala po tayong kinakampihan, ha? Di ba? Ang problema, meron yan sa batas. Hindi mo pwedeng sabihin na forthwith lang, ha? Agad-agad yan kasi yan ang aming intindi sa diksyonaryo. Kaya tuloy sila nasita ng Supreme Court. Ang forthwith, ano ba yun? Possible time. Ibig sabihin, kung kailan yung pwede talaga na nakaayon sa inyong oras, naayon sa inyong gawain, forthwith. O, di ba? Inakyat pa sa Supreme Court, nagdesisyon ng Supreme Court. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ng Supreme Court kung ano yung paggamit ng tamang words. O eto, veterano, namuti na buhok. Pilit pa rin. Hindi, may sarili kaming description yan. Hayop talaga eh, no? Nasa batas, pero may sarili siyang interpretasyon. Isipin mo, sinita na ng Supreme Court yung sabihin, nagdesisyon na Supreme Court, ang forthwith ay ganito. Ang sagot pa niya, hindi, sa amin, may sarili kami. Kami mag-interpret niyan. Hindi kayo. School bukol eh. Eto na naman tayo. Kaya nga sinasabi ni Marcoleta, nang tinamaan sila, na nasaktan sila, ay wala kasing background sa mga salita ng batas. Hindi naman niya nilalait at hindi naman niya sinasabing bobo. Ang sinasabi lang niya, ito ang interpretasyon nito. Batas na to. May general law, may specific law. At ito ay pang general law. Yung hindi daw pwedeng i-amend, blah, blah, blah. But now, in a different situation, may specific rule na pwedeng i-apply. Yun ang hindi matarok ni Ontiveros. Dahil puro drama, puro nagtuturo lang, puro ikaw lang, puro ka lang, turo ka lang ng mga adviser mong abogado. Ang hirap niyan.